Salamat po sa napakagandang awitin nating narinig po sa umaga pong ito. At ngayong umaga mga kapatid, mga kaibigan, ang magbibigay po sa atin ng conversion story, siya po ay isang apologist, debater, radio and TV evangelist ng Seventh-day Adventist Church. At may program po at siya rin po ang host ng programang Paglapit kay Kristo. Siya po ay si Brother Richard Thompson. So, Brother Richard, good morning po. At ngayong umaga, maaari niyo po ang batiin ang ating pong mga televiewers na nakikinig at nanonood po sa ating programa ngayong umaga. Isa pong mapagpalang pagbating aking pinapaabot sa inyo. San mang dako man po kayo ng daigdig kasi ay di siguro ako nagkakamali. Ito napapanood din sa Facebook, anak, no? So, good morning, good evening, o kung anumang oras nyo napapanood ang palatuntunan ito na way patuloy niyong nararanasan ang pagpapala ng Panginoon. Okay, salamat po Brother Richard. Actually po mga kapatid, mga kaibigan, si Brother Richard Thompson ay aking pong ninong, aming pong ninong sa kasal. At ngayong umaga ay ako po ay nasiyahan at ako po ay nagagalak na siya po ay aking pong kapanayam. I-interviewin ko po siya ngayong umaga. So Brother Richard, maaari po bang ipakilala niyo ang inyong sarili at saang probinsya po kayo galing at tungkol po sa iyong sarili, Brother Richard? Okay, so ang inyo pong kapatid sa Panginoon Jesucristo ay Manila boy, as in talagang Manila boy. Dahil, by the way, ako po ay sabi ng aking parents, ako ay made in Lucena, Quezon Province. Tapos pinanganak po ako sa pambansang paanakan ng Pilipinas sa Pabella Hospital. Nagkaisip ako, anak, sa at mga taga-subaybay, ay nagkaisip sa Blooming Treat. Party Blooming Treat dyan po Santa Cruz, Manila, at ganun din po sa bahagi ng Kabikulan sa Sorsogon, particularly sa Bulan at Matnog, Sorsogon. Brother Don, anak. Ayan. At least yan ang yan ang maikling backgrounder ng inyong kapatid sa Panginoong Hesus. Okay, so maraming salamat po Brother Richard at ito na ngayon ang tanong po natin. Paano niyo ba po nakilala ang Seventh-day Adventist Faith? So, paikliin na lang natin kasi mahaba. Pero ako kasi anak ay lumaki ako sa na magulo talagang magulo yung aking tinatawag na formative years. Kasi at the age of 8, 1976 na alala ko noon, ako'y grade 2. So, pasensya na kayo kung may background na aso ha. Grade 2 ay naging broken family kami, anak, at sa mga nanonood, no? Yung broken family kami. So at early yun nga, formative years, 8 taon pa lang. So naranasan ko at napakasakit sa isang bata. Sa Bicol ako noon, pero nagkakaisip talaga ako, Manila, dito nga po sa Santa Cruz, Manila, sa may Blooming Treat, tapos yan nga sa Sorsogon, particular sa Bulan at sa Matnog. Lumalaki ako elementary hanggang high school. Basta masasabi ko hindi kagandahan yung aking tinatawag na upbringing at yung formative years talagang masasabi kong magulo pa sa anggulo. Magulo pa sa anggulo. Yung aking yung aking formative years kasi naalala ko noon sa Blooming Treat, mga vendors ang aking mula sa lola, sa auntie, sa nanay, sa tatay. Pero naalala ko sa Blooming Treat noon na pagkakatapos ng market hour ay na doon. Usong-uso na yung mga rumble noon. Kasi nga yung tatay ko ay miyembro siya ng bahala na gang. Kaya ayun, siguro gusto ko mang ikwento lahat pero at least sinasabi ko sa inyo yung aking munting backgrounder, lalong-lalo na sa formative years ko. At ako'y masasabi ko nga na naalala ko yung tatay ko noon, anak ko, 4 hanggang 5 taon, ay pinapainom na niya ako ng tuba. At tuwang-tuwa siya pag nakikita niyang namumula na ako. Biro mo, at the age of 4, 5, ay talagang pinaiinom na ako. Napainom na ako ng tuba, kaya bata pa ako, manginginom na eh. No wonder. Grade 5 pa lang ako hindi natuba yung aking naalala ko, hindi natuba yung aking inom. Gin na. Talagang doon pa unahang
makatikim ng, sabi nga noon inumin ng tunay na lalaki. Sinasabi ko ito para at least may ano kayo, may konting may konting backgrounder kayo kung gaano kagulo yung buhay kung magulo pa sa anggulo. Habang ako'y lumalaki. Yan yung aking buhay, elementary, formative years, elementary, high school. So, ganun ang aking buhay, anak, at sa ating mga giliw na taga-subaybay. Okay, so para po sa ating mga nanonood at nakikinig ngayong umaga, yung tuba po mga kapatid, no, mga kaibigan, ayun ay gawa sa nyog, no, galing sa nyog po yan na naging alak. So yung binabanggit po ni Brother Richard. Okay, Brother Richard, ano po yung naging turning point ng inyong conversion? Paano po ba kayo na-convert at ano yung turning point po ng inyong conversion? So turning point, yun nga, nabanggit ko kanina na kami produkto rin ng broken family. So, yung mother ko sa madaling salita ay nasa Manila. Ako, palipat-lipat. Minsan nasa tatay sa Bicol, minsan nasa Manila. Until such time na dumating yung pagkakataon na yung mother ko ay naka-attend siya sa mga matatanda ng Adventist, baka naalala ito dito sa Manila. Nagkaroon ng crusade noon si Dr. John Carter po yata yun. Basta yung tinatawag nila 1984 na Carter's Report. Yung mga buhay pa na matatanda-tanda ng Adventist, baka alam pa nila yan, yung Carter's Report. Dr. John Carter. Tama ba ako? Basta Carter ang apelido, yun ang ko. At doon ay, tawag dyan. Hindi ko alam, wala akong kamuwang-muwang na yung mother ko, may background na rin pala siya sa Adventist. Kasi sa Matnog, wala talaga akong interest sa Matnog, Sir Sogon, anak. Na so happen, lately naalaman ko na dyan pala nagpasimula ang Adventism sa Kabikulan. Doon pala mismo sa aming lugar, sa Matnog. Pero wala akong ka-interest maging Adventist doon sa lugar namin that time. Kasi nakakalungkot man sabihin, hindi ko nakitang magandang example. O, hindi ako real talk lang. During that time, kasi wala pa naman tayong alam no na wag kang titingin sa iyong kapwa, tingnan mo ang Panginoon. So yung nakikita ko kaya sa Matnog, hindi ako nagka-interest na maging Adventist during that time. Kasi kabarkada ko, mga Adventist, pero sila rin yung mga kabarkada kong manginginom, sugal. Kaya sa Matnog, wala akong interest na maging Adventist sa aking, kumbaga nung nagkakaisip na ako. So until such time nga na yung mother ko, nakakalungkot man pero open book naman na yung buhay namin, ay dahil nga sa sadista, hindi lang may pagkasadista yung tatay ko. So syempre, to cut the long story short, nakakita ng taong talagang pahalagahan siya at iibigin siya. Yun nga lang, anak, sad to say, ay may nauna ng pamilya naman. Sabihin na natin yung mother ko ay naging, ano ba ang tawag doon? Ayoko na lang. Alam nyo na, hindi siya yung tunay na asawa. So, baga, nagkaroon ako ng stepfather. So, dumating ang 1984, yun na nga, napakinggan yung nakasama si mama doon sa PICC daw. Ito ginaganapan ako during that time, PICC. Yung ating PICC ngayon, yan na yan, na si Dr. John Carter or Elder John Carter ang nagko-crusade. At doon ay ang sabihin na natin, hinipo ng banal na spirito yung kanyang puso, nagbalik loob. During that time, 1984, nasa Bicol pa ako nag-aaral. High school, third year high school. At nag-decide ako na sabi ko, ayokong magtapos ng high school sa Bicol. So pumunta ako sa Bayanan Muntinlupa pa kami noon, dyan sa Bayanan Muntinlupa. Pagdating ko sa Bayanan Muntinlupa, 1985, ayun na, si mother ay nag-decide, magbalik loob siya sa Panginoon. So, kahit mahal niya yung aking stepfather, ay nakipaghiwalay siya. Kasi nga, gusto na niya talagang ituon yung buhay niya sa pagbabalik loob sa Panginoon. So, nung dumating ako sa mother ko, yun na yung sitwasyon na inabutan ko noong 1985. At sabi niya sa akin, Richard, kung dito ka titira sa akin, gusto ko magpa-Bible study ka na. Alala ko yun, June 1985. Pagpa-Bible study ka na. Ayaw pa sana ako. Ay sige, kung ayaw ko nang bumalik sa Matnog para magtapos ng high school ko doon. Kaya kumbaga parang napilitan ako na
So dinala yung nanay ko kaysa bumalik pa ako sa Matnog. Kaya kumbaga naobliga ako na umattend ng Bible study mula June hanggang December. Kasi nabinyagan kami anak, alalang-alala ko pa eh. December 14, 1985 diyan sa Pasay. Sa Pasay English Church, mass baptism 'yan. So, isipin mo mula June hanggang December 14, grabe, 6 months kaming Bible studyhan. Ang nag-Bible study sa akin noon, hindi ko malilimutan. Hindi pa siya ordained pastor noon, pero siya na yung district pastor namin, si Pastor Eli Magtanong. So, 6 na buwan na Bible study 'yon. At doon ko kumbaga bagamat sa umpisa na pilitan, lumaon, sabi ko ay maganda pala yung nagba-Bible study, marami kang nalalaman. Pero gusto ko lang sabihin pa kasi yung oras natin ay maiksi. Pero during my formative years, bagamat ganun nga yung buhay namin, nakaka-attend din pala ako nakaka-attend din ako sa Matnog ng Vacation Bible School. Pero ang dahilan lang kaya gusto ko ng Bible School ng Vacation Bible School, bukod sa mga koronang kinukuluran, pero ang gusto ko sa Vacation Bible School noon ay libre yung merienda. Ewan ko ngayon kung may pamerienda pa sa mga Vacation Bible School. Pero kasi nung time namin talagang libre ang merienda umaga at hapon. Kasi maghapon ang Vacation Bible School noon. Ewan ko ngayon So kaya gusto ko noon. So naalala ko yun pala yung first encounter ng Panginoon sa buhay ko na wala naman akong inisip kundi makalibre ng merienda. So and then yun na nga, yung sumunod sabi kong talagang tinawagan ako ng Panginoon doon sa 6 months na Bible study. At nangyari yan sa Muntinlupa, Bayanan Muntinlupa. Mm-hmm. Okay, so after your conversion po, Brother Richard, at bakit mo pinili pong maging apologist at evangelist? Ano po ang nag-inspired sa inyo? Paano po kayo naging apologist? Higit sa lahat, napapanood po namin kayo sa mga debate. At ano po ba yung pinaghuhugutan mo kung bakit po kayo po ay nagiging apologist? Actually, pwede ko sigurong sabihin hindi ko pinili, kundi mukhang yun talagang ay lumalakas ang ulan pero pagpasensya na. Naririnig naman siguro ako, So, pagpasensya na lang kung naririnig yung malakas ang background ng ulan. Sabihin ko na lang na hindi talaga siya ang pinili ko. Pero later yun ang nakita kong yun ang spiritual gift sa akin. Spiritual gift sa akin ng Panginoon. Katulad ng wait lang, mukhang yata yung ating volume ay parang namatay na. Wait lang At tanggalin ko na lang siguro yung naririnig pa ba ako? Okay lang po, Brother Richard. Maliwanag okay po dito. Maliwanag ako, sige. Kasi namatay na yung mic. Ito, sabihin ko na lang na nung ako'y nabinyagan, ang alam kong given talent sa akin, yung kumakanta talaga ako, anak. Yun ang alam kong spiritual gift sa akin ng Panginoon na litaw. Pero yung preaching, lalong-lalo na itong pagiging evangelist at apologist, ay later ko na siyang na-discover. Kaya masasabi kong hindi ko siya pinili, kundi yun talaga ang gift sa akin ng Panginoon. So as time goes by, ay napapansin ko na hindi po mataas naman ang pangalan ng Panginoon. Ang pinakamataas kong educational attainment is first year college dyan sa ating PUC na ngayon AUP. Itong AUP natin ngayon. So nakadalawang semester din naman ako at 30 units. Second sem 1988 and first sem 1989. At doon ako kumbaga namulat, na-challenge sa iba't ibang larangan ng paglilingkod sa Panginoon. Pero akala ko noon talagang magagamit lang ako sa pagkanta-kanta. Until such time na napunta ako as working student ako, ay doon ako sa cafeteria. Tapos nakikita ko yung mga speakers kasi may sarili kaming may sarili kaming devotional Sarili kaming devotional lalong-lalo na sa umaga. After namin pakainin yung mga libo-libong estudyante, doon kami So doon ko na kumbaga nagkaroon ako anak ng tinatawag na banal na pagkainggit. Ngayon, sabi nga ng ating lesson, pwede mong kainggitan yung talent, yung gift, pero wag mong kainggitan yung tao na binigyan ng
binigyan ng gift. So, nainggit ako sa karon ako tinatawag na banal na pagkainggit doon sa mga, ay, gagaling nila mag-speaker. Sabi ko, sana ay maging katulad din nila ako. Pero wala naman nga pumapansin sa akin nun. Kaya narinig na ito ng siguro mga madalas at nakakilala nun sa akin. Talagang nirekomenda ko yung sarili ko. Talagang yung first time na makapagsalita ko, walang kusang nag-invite. Ako mismo, nirekomenda ko. Gusto ko lang subukan talaga. So first and second speaking engagement ko. Bago ko talaga makumpirma na ang talagang may give sa akin ng Panginoon ng pagiging evangelist at later nga itong pagiging apologist ay talagang sinubukan ko. At dahil sa pagsubok ko na yun, doon ko na kumbaga napagtanto rin na kasi ang gusto ko rin gusto ko maging maging tawag diyan, mas gusto ko maging missionary noon Tapos gusto kong pumunta sa mga kabundukan. Dati pa yun Adventist Frontier Mission, AFM. At itong ating Philippine Frontier Mission, kami-kami pa nila, doktor na ngayon. Pero dati ang tawag ko lang sa kanya, Abner. Dr. Abner Dizon. Kami magkakasama kami niyan. Pinaplano namin yan. Talagang binala ko na maging tawag na, missionary sa kabundukan. Pinaplano ko nga sana sa mga mangyan dyan sa Mindoro. Pero hindi nangyari yun, anak. Hindi nangyari yun. So, katulad ng sinabi ko, dalawang semester ako nakapag-aral, second sem 1988, first sem 1989. And then yung sumunod, nag-asawa na ang ninong. Nag-asawa na. And the rest is history. Nag-asawa, nagkaroon ng 4 na anak. Pero sa mga panahon na yan, ay doon ko naman nahubog. Kumbaga, nasabay ng pagpapamilya, paghahanap buhay, at the same time, yung dedication naman, yung commitment, na paglingkuran ng Panginoon doon sa mga spiritual gifts na ipinagkatiwala sa atin. So kaya ko anak na siguro ko na hindi talaga gusto ko dati maging pastor gusto ko dati maging pastor pero confirm ko na hindi ako nilagay ng Panginoon doon. Dito talaga sa ministry na aking ginagalawan ngayon bilang apologist. At syempre pero mas gusto ko kung tatanungin mo ako ano ang mas gusto mo ninong apologist o evangelist. Ay doon ako sa evangelist. Masakit sa ulo ang pagiging apologist, anak. At least yung evangelist, maniwala kayo sa hindi dyan, tanggapin nyo hindi. Sa pagiging apologist, grabe, halos, hindi naman tayo nakikipag-away, pero pag kayong kausap mo, medyo hindi at wala sa hulog, talagang, lagi kang malapit-lapit sa gulo. Do iniiwasan natin. Kaya kung akong mas masaya talaga ako anak na ako'y dito mag-focus sa pagiging evangelist sa pangangaral. At tulad ng alam mo, hindi naman ako pastor kaya I really love to focus, to spend time sa pangangaral, pag-share ng gospel. At mabubuhay naman ako na, sabi na nga, pa-senior citizen na, sana nga, hindi na ako magkaroon pa ng anumang pakikipag pero kung kailangan lang. Pero mas gusto kong i-focus yung aking panahon sa pag-share ng gospel sa pamagitan ng gift ng Panginoon sa atin na pagiging evangelist. Okay, maraming salamat po, Brother Richard. Huling katanungan po, no? Ano po ang mensahe nyo sa ating mga televiewers na nanonood at nakikinig po sa umagang ito? Higit sa lahat po yung mga mahilig po sa pagiging apologist, ano po ang mensahe nyo po sa kanila? Sa lahat ng mga nanonood sa atin, gusto ko lang pong paalala na tulad ng sinasabi rin ng ating pag-aaral na lahat po tayo ay may tinanggap na kaloob mula sa Panginoon. Ang encouragement ko lang syempre kung ano man 'yun, yun ang mas pagyamanin natin. Yun ang mas pagyamanin natin. Sabi nga, pwede mong kainggitan yung gift, pero wag mong kaiinggitan yung taong pinagkalooban ng gift, no? Para mas maging productive yung ating paglilingkod sa Panginoon. At doon naman sa mga kapatid na pinagkalooban ng talento o gifts sa pagiging apologist, hanggat maaari, sabi nga, hindi naman natin talagang trabahong paniwalain sila. Hayaan natin ang banal na spirito. Basta sa atin, kahit sa pagiging apologist, ay hayaan lang natin na mag-share lang tayo at hindi dapat sa
hindi dapat hangga't maaari, hindi natin nagiging kaaway yung mga taong hindi sumasang-ayon sa ating mga pangangatwiran. Maga kahit nandun tayo sa ganung larangan, ay sana mag-reflect pa rin yung karakter ni Christ sa atin. So, ayun, in short, syempre lahat naman, eto sabi nga, ano man yung ating gagawin, ano mang spiritual gifts ang ating ipapractice kung hindi pagmamahal, ayun, kaano pa talaga ng ating lesson yan, no? So, ano man yung gagawin nating pagpapractice, kasama na ng pagiging apologies, which is syempre, spiritual gifts sa atin ng Panginoon yan, ay sana ang nagbubunsod talaga sa atin pagmamahal. At gusto ko lang magbigay ng babala. Alam natin anak na may mga kapatid tayo na nasa ganitong larangan na nakakalungkot, iba na ngayon ay hindi na natin sila kapiling, hindi dahil sa sila na mayapa na. Diba? Kundi, ayun, at ayoko na lang. Pero nakita ko kasi talagang yung ugaling, banggitin na nakakalungkot man, yung stubborn. Talagang yung ugaling mapagmalaki, mayabang, mapagmataas. So, iwasan na, gaano man tayo kagaling, sabi nga, walang masama na tayo'y maalam, basta ang nag-uudyok ng paggamit natin ng ating kaalaman ay pagmamahal. Para tanggapin man nila o hindi, hindi tayo nagpapa-impress, kundi talagang yun ang ating dapat na maging attitude, yun talagang dapat natin maging character. Hindi man nila tanggapin yung ating isinishare, at least makikita naman nila yung Christ character sa ating mga buhay. Kaya ayan ha, lalong-lalo na sa mga apologists dyan, i-practice natin yung humility. At of course, syempre, pagka tayo po ay pinaghaharian, pinangingibabaw ng pagmamahal ng Panginoon, ay susunod na yan, yung pagiging humble, di ba? At talagang wala kang ibang iisipin talaga sa anumang pagpapractice mo ng iyong spiritual gifts na tinanggap mula sa Panginoon, kundi uuwi at uuwi lagi doon sa 1 Corinthians 10:31. Kung ikay kumakain man, kay umiinom man, ano man ang iyong ginagawa, gawin mo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Panginoon. Kaya ayan ang aking munting maibabahagi sa ating mga tagapanood, tagapakinig. Maraming salamat po, Brother Richard, no? At maraming salamat din sa pagpa-unlock ng ating pong paanyaya ngayong umaga at sa tagapakinig at tagapanood po ng ating programa dito sa Gumising sa Pag-asa sa AWR Ordaneta. At mga kapatid, mga kaibigan, bago tayo dadako sa prayer, ay makakarinig muna po tayo ng isang awitin na ihandog po sa atin sa umaga pong ito.